Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng chocolate marble loaf bread. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 10 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, vinegar 1 tablespoon, fresh milk 225 ml, butter 25 grams, and bread improver na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang asukal, asin, suka, fresh milk. Haluin muna natin hanggang sa matunaw na ang ating asukal at higit sa lahat ay matunaw na ang asin. Pag natunaw na ay ilagay na natin ng bread flour na may kasamang bread improver at ilagay na natin ang yeast. Paandarin na natin ang ating mixer. Ilagay na rin natin ang ating butter. I-continue lamang natin ang pagmimix dito at ang mixing time nga pala na ginugol namin dito ay 10 to 15 minutes. Ayan, kapag nagsama-sama na sila at naging dough na siya ay okay na ito. Atin na itong kuhain at atin ito ilalagay sa ating lamesa at hihiwain na natin ito or hahatiin na natin ito sa dalawa. At bawat isa nga po pala ay 500 grams. Ngayon naman po ay atin na po silang isi-shape. At maglalagay na tayo ng choco flavor na 1 teaspoon sa isa lamang na dough at yung isa naman ay gagawin nating plain dough. Ikakalat lamang natin ang ating food color na inilagay at pagkatapos naman ito ay atin itong irorolyo dahil atin itong ipapadaan sa ating roller. Ang una muna nating irorolyo ay ang ating plain na dough. At ang pangalawa naman ito ay ang ating chocolate na dough. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa makuha natin ang texture na gusto natin. Yun ay wala na po itong buo-buo at higit sa lahat ay stretchy na po ito at yung perfect na dough na po talaga ang ating mga chocolate at ang ating plain na dough. Pagkatapos naman ito ay atin na po itong ilalagay sa ating lamesa. At i-shape lamang po natin ng pabilog ang dalawang dough na ating minasa or yung ating nilagay sa ating roller. Pinagsama na po natin sila at ngayon naman po gagamit na po tayo ng ating rolling pin para po mas mapa-stretch pa po siya lalo. Yan. Dahan-dahanin lamang po natin. At kapag napa-stretch na po ito mga ka-bakers ay atin na po itong irolyo. Sa ating nga po palang pag-rolyo ay kailangan po papasok po or paloob. Ayan, dahan-dahanin lamang po natin ito mga ka-bakers. At syempre, just take your time lang po palagi. At kapag tapos naman po ay atin na po itong papahabain ng kaunti. At kapag napahaba na po ay atin na po itong puputol-putulin ng mga 5 piraso. Yan. Kapag naputol na po ng 5 piraso ay atin na po munang ayusin. At maglalagay po tayo dito ng may kakapalan na mantika or kukuha po tayo ng mantika. At lalagyan po natin ng bawat gilid or sides nito. I-ready na nga lang po natin ang ating molde na size 11 or medium tasty or sliced bread. At saka po ito ilalagay at pagkatapos malagay ay atin na po itong ipapahinga ng mga 1.5 oras or 2 oras. Pag napahinga na po ng mga 1.5 oras or 2 oras, ay ready na po ito para maisalang na sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 200 at ang baking time ay 30 to 35 minutes. Pagkatapos ng 30-35 minutes ay luto na po ang ating sliced bread. Ngayon naman po ay atin itong tanggalin sa ating molde at itaktak sa ating plancha. Dahil mainit po ito kapag hinawakan diretso ang ating molde. Ngayon naman po ay atin na po itong ipapahinga ng mga 1.5 oras. Pagkatapos ipahinga ay eto na po ang ating chocolate marble loaf na sobrang sarap naman talaga mga ka-bakers yan. At there's more naman talaga mga ka-bakers dahil atin po itong ipapadaan sa ating slicer. Eto na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers na sobrang sarap naman talaga. Sobrang mapapawaw ka talaga, tigit sa lahat. Tignan nyo naman po kung gaano po siya ka-fluffy. O di po ba winner na po talaga kung eto nga po pala ay inyong ibebenta. Or pwede nyo rin naman po itong ibenta ng mga 60 pesos. Nakadepende po yan sa inyong costing. Pero kung ito po ay inyong ipang-regalo or ipang-memory, abay winner na po talaga ito mga ka-bakers. Dahil napakasulit at higit sa lahat ay napakalinamnam pa. Kaya naman, gawin nyo na rin po ito ha.
Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Roma 5 verse 4. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Amen mga ka-bakers! Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless. Palagi lamang tayong magkaroon ng mas pinahaba pang pasensya.